Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Naranasan mo na bang ma-stress o matakot kahit mukhang ayos naman ang lahat? Ako naranasan ko. At kung minsan, hindi ako makagalaw dahil para bang meron akong pangamba. Pero kung titignan mo, wala namang problema. Bakit ako nangangamba o natatakot o parang nanghihina? Sa Ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaan na binibigay ng mundo. At huwag kayong mabagabag o matakot. Dito, natutunan ko sa buhay na ang kapayapaan na ibinibigay ng Diyos ay kakaiba. Ang kapayapaan na binibigay ng Diyos ay kahit may problema ka, kahit nasa gitna ka ng unos, ay meron kang kapayapaan. Bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. Dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Pero ang kapayapaan ng mundo, depende sa sitwasyon. Depende kung nakabase ang iyong pagtitiwala sa mundo. Kaya nga, meron palaging pangamba, meron takot. Hindi pa naman nangyayari, pero bakit takot na takot ka? Kaya, ang hamon ng Diyos sa atin, ang paalala ng Diyos sa atin ay, anumang takot o pangamba ay ibigay natin sa Diyos. Magtiwala sa Diyos. Kaya ang magandang gawin natin ay, ang aking isa sa mga ginagawa ko sa tuwing ako ay merong pangamba, tuwing umaga ay pinipilit kong hilingin sa Diyos na ibigay niya sa akin ang kapayapaan. Lalo na kung merong mga nanggugulo sa aking isipan, sa aking dibdib na pangamba o takot. Yan sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng iyong kapayapaan. Hindi yung kapayapaan ng mundo, kundi kapayapaan mo. Kaya ang tanong ay, meron ka bang kapayapaan? Meron ka bang pinagdadaanan ngayon na nais mo ng kapayapaan ng Diyos? Gusto mong hilingin sa Diyos? Ay hilingin mo. Sa comment dito sa baba, maglagay ka ng amen o sabihin mo kay Lord, pahingi ng iyong kapayapaan, Lord. So mga kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon na huwag tayong mangamba, kundi magtiwala sa Diyos lagi. Dahil ang kapayapaan niya, pag kasama natin ang Diyos, merong tunay na kapayapaan kahit tayo may pinagdadaanan sa buhay. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos araw-araw. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, God bless and God is good.